Sa video na ito haharapin natin ang isang bagay na ginagawa ng maraming tao tuwing gabi nang hindi man lang iniisip ng mabuti ang pagkain ng bawang bago matulog. Hindi dahil inireseta ito ng doktor. Hindi dahil humingi nito ang katawan. Kundi dahil may nagsabi lang na nakakatulong daw ito. May nagsabi sa internet. May kapitbahay na nagsabing effective sa akin. May kaibigan na nanunumpa na gumaan ang pakiramdam niya. Pero narito ang katotohanan na bihirang sabihin ng diretsahan ang nakakatulong sa isang tao ay maaaring tahimik na makasama sa iba. Kailangan mong manatili hanggang dulo ng video na ito dahil ang ibubunyag ko sa huling bahagi, kasama ang isang mahalagang bonus na paalala, ay maaaring magprotekta sa iyo o sa mahal mo sa buhay mula sa isang pagkakamaling nangyayari ng tahimik sa gabi. At kapag narinig mo ito, maaaring hindi mo na kailanman tingnan ang bawang bago matulog sa parehong paraan. Ang bawang ay makapangyarihan. May kasaysayan ito. May siyensya na sumusuporta dito. May mga patunay mula sa karanasan ng maraming tao. Pero ang kapangyarihan na walang tamang pag-unawa ay pwedeng maging panganib. Lalo na sa gabi. Lalo na kapag nagpapahinga ang katawan. Lalo na kapag ikaw ay nasa edad 50 Time for some pataas. rest now. 60 pataas o umiinom ng gamot. May ilan sa inyo na nanonood ngayon na nakaramdam na ng kakaiba matapos subukan ang mga natural na lunas. Siguro pagkahilo. Siguro paghapdi ng tiyan. Siguro kakaibang tibok ng puso bandang 2:00 ng madaling araw. At binaliwala mo lang ito. Sinabi mo sa sarili mo, natural naman ito, siguradong ligtas. Pero ang totoo, ang natural ay hindi otomatikong ligtas para sa lahat. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ito ng tapat. Walang panggaganyak. Walang labis na pag-exaggerate. Puro katotohanan. Sino ang dapat umiwas sa bawang bago matulog? Sino ang dapat mag-ingat? At sino ang hindi alam na maaaring inilalagay ang sarili sa panganib? Kung naniniwala ka na ang natural na lunas ay dapat ginagamit ng may karunungan at hindi basta-basta sinusunod, gusto kong magkomento ka ng key karunungan muna sa comment section. Ngayon din tingnan natin kung sino ang seryoso sa kalusugan. At kung ang paksang ito ay may kaugnayan sa iyo, kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay umiinom o kumakain ng bawang sa gabi, magkomento ng ako ito para malaman ko na tama ang tinatamaan ng mensaheng ito. Manatili ka. Mag-focus. Buksan ang isip. Ang maririnig mo ay maaaring sumalungat sa paniniwala mo pero maaari rin itong protektahan ang iyong kinabukasan. Simulan na natin. Diretso tayo sa punto. Hindi basta-basta kumakain ng bawang bago matulog ang mga tao. Ginagawa nila ito dahil naniniwala silang may ginagawa itong mahalaga habang sila ay natutulog. Iniisip nila na nililinis nito ang dugo, pinapakalma ang puso, lumalaban sa impeksyon, at nagpapababa ng presyon ng dugo bago sumapit ang umaga. Sa libu-libong taon, ang bawang ay iginagalang na. Maging ang mga sinaunang manggagamot tulad ni Hippocrates ay gumamit nito para sa mga impeksyon at problema sa sirkulasyon ng dugo. Sa makabagong panahon, sinuri ng mga mananaliksik mula sa mga institusyon tulad ng National Institutes of Health ang aktibong compound ng bawang na tinatawag na allicin at nakita na maaari itong makatulong sa kalusugan ng puso, cholesterol levels, at immune system. Kaya kapag naririnig ito ng mga tao, iniisip nila, kung mabuti ito sa puso, bakit hindi ko ito inumin o kainin bago matulog? Kung nakakapagpababa ito ng presyon ng dugo, bakit hindi ko ito hayaang gumana habang natutulog ako? Kung nagpapalakas ito ng resistensya, bakit hindi ko bigyan ng 8 oras ang katawan ko para ma-absorb ito? Mukhang lohikal. Mukhang matalino. Mukhang proactive. Pero narito ang emosyonal na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi kumakain ng bawang sa gabi dahil lubos nilang naintindihan ito. Ginagawa nila ito dahil natatakot sila. Takot sa stroke. Takot sa atake sa puso. Takot magising isang umaga na mas mahina kaysa kahapon. Takot sa pagtanda. Kaya ang bawang ay nagiging isang uri ng tahimik na proteksyon. Isang ritual bago matulog. Isang maliit na piraso na nilulunok na may kasamang pag-asa. At ang pag-asa ay makapangyarihan. Pero ang pag-asa na walang sapat na kaalaman ay maaaring maging bulag na paniniwala.
Ang bawang ay may epekto sa mga ugat ng dugo. Maaari nitong paluwagin ang mga ugat, blood vessels. Maaari nitong bahagyang pababain ang presyon ng dugo. Maaari rin itong makaapekto sa platelets, ang bahagi ng dugo na responsable sa pamumuo nito. Maaari rin itong makaapekto sa blood sugar levels. Ang mga ito ay totoong epekto sa katawan. Hindi haka-haka. Hindi tsismis. Pero narito ang tanong na bihirang itanong. Kung ang bawang ay sapat na lakas para magbago ng presyon ng dugo. Kung sapat ito para makaapekto sa pamumuo ng dugo. Kung sapat ito para makaapekto sa asukal sa dugo. Hindi ba dapat tanungin natin kung sino ang hindi dapat basta-basta umiinom o kumakain nito bago matulog? Dahil sa gabi ang tao ay walang malay. Sa gabi, hindi mo agad mapapansin ang sintomas. Sa gabi, ang katawan ay nasa pinakamadaling maapektuhang estado. May ilan sa inyo na nagsimulang gumamit ng bawang dahil sinabi ito ng kaibigan. May iba dahil nabasa sa Facebook post, may iba dahil napanood sa YouTube comment. At maaaring wala namang nangyari sa inyo. Maaaring pakiramdam mo ay normal lang ang lahat. Pero maaaring ang katawan mo ay unti-unting nag-a-adjust sa paraang hindi mo pa nakikita. Kung sinubukan mo na ang isang natural na lunas dahil lang may nagsabi, magkomento ng nasubukan ko na. Maging tapat ka. At kung naniniwala ka na dapat lubos nating maintindihan ang isang bagay bago ito regular na inumin o kainin sa gabi, magkomento ng mahalaga ang kaalaman. Dahil sa mga susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo. Hindi para takutin ka, kundi para magbigay liwanag. Manatili ka. Ang susunod ay maaaring magulat ka. Ngayon pag-usapan natin ang tiyan dahil dito nagsisimula ang maraming tahimik na problema. Kung naranasan mo na ang acid reflux, GERD gastritis o kahit isang sensitibong tiyan na madaling mairita ng matapang na pagkain para sa iyo ang bahaging ito. Ang bawang ay hindi banayad. Ito ay malakas. Mayroon itong sulfur compounds na nagbibigay ng matapang na amoy at ang parehong lakas na iyon ang maaaring makairita sa lining ng iyong tiyan. Ipinapaliwanag ng mga eksperto sa medisina mula sa mga institusyon, tulad ng Mayo Clinic na ang bawang ay maaaring mag-trigger o magpalala ng sintomas ng acid reflux sa ilang tao. Bakit? Dahil maaari nitong pataasin ang asido sa tiyan at i-relax ang lower esophageal sphincter, ang muscle na pumipigil sa asido na bumalik pataas sa lalamunan. Ngayon isipin mo ito. Kumain ka ng hilaw na bawang bago matulog. Humiga ka. Wala nang tulong ang gravity. Mas madaling umaakyat ang asido ng tiyan. At bigla, may hapdi sa dibdib. May mapait na lasa sa bibig. May ubo na gumigising sa iyo bandang 2:00 ng madaling araw. May pakiramdam na parang may nakabara sa lalamunan. May mga tao pa nga na napagkakamalang sakit sa puso ang matinding acid reflux. Ganito ito kalala minsan. At narito ang emosyonal na bahagi. Maraming nakatatanda na ang may problema na sa tulog sa gabi. Marupok na ang tulog. Gigising ka 1 beses, 2 minsan 3 beses. At ngayon magdadagdag ka pa ng bagay na nakakairita sa tiyan. Sa halip na gumaling na dadagdagan pa ang problema. Kung naranasan mo nang humiga ng maayos pero nagising ka na may hapdi sa dibdib o iritasyon sa lalamunan, magkomento ng Nightborn. Maging tapat tayo. Pag-usapan natin ang totoong karanasan. Maaaring may benepisyo ang bawang, pero kung sensitibo ang iyong digestive system, maaaring hindi ito ang tamang gamitin bago humiga ng matagal. At may ilan sa inyo na hindi pinapansin ang mga senyales. Nakakaramdam ka ng kaunting discomfort pero sinasabi mo, normal lang yan. Umuubo ka sa umaga pero sinisisi mo ang panahon. Namamaga ang tiyan mo pero iniisip mong dahil sa edad. Minsan hindi ito dahil sa pagtanda. Minsan dahil ito sa kinakain mo bago matulog. Kung naniniwala ka na dapat pakinggan ang mga senyales ng katawan sa halip na pilitin ang mga lunas, magkomento ng pakinggan ang katawan. Dahil sa susunod na kabanata mas seryoso na ang pag-uusapan natin. Manatili ka. Ngayon papasok tayo sa mas seryosong usapin. Kung umiinom ka ng blood thinners, kailangan mong makinig ng mabuti. Hindi ito maliit na bagay. Hindi ito eksaherasyon. Totoo ito.
Ang bawang ay may natural na katangiang nagpapalabnaw ng dugo. Maaari nitong bawasan ang platelet aggregation, sa madaling salita, pinapabagal nito ang pamumuo ng dugo. Sinuri ng mga pag-aaral na sinusuportahan ng mga institusyon, tulad ng National Institutes of Health, kung paano nakakaapekto ang compounds ng bawang sa clotting activity ng katawan. Ngayon huminto ka muna sandali. Kung umiinom ka na ng gamot na nagpapalabnaw ng dugo, tulad ng warfarin, aspirin therapy, o clopidogrel, inireseta ito ng doktor ng may eksaktong pag-ingat. Ang dose ay kalkulado. Ang oras ay mino-monitor. Minsan may blood tests pa. At pagkatapos ng hindi mo namamalayan, nagdadagdag ka ng hilaw na bawang sa gabi. Nakikita mo ba ang panganib? Hindi dahil masama ang bawang, kundi dahil pinagsasama mo ang natural na blood thinning effect at ang gamot. At kapag sobrang nipis na ng dugo, maaaring tahimik ang simula ng problema. Madaling pasa. Pagdurugo ng gilagid kapag nagsisipilyo. Pagdurugo ng ilong na mas matagal tumigil. Itim o parang alkitran na dumi, posibleng senyales ng internal bleeding. Para sa mga nakatatanda, mas delikado ito. Habang tumatanda tayo, mas nagiging marupok ang ugat ng dugo. Mas sensitibo ang mga tissue. Ang maliit na imbalance ay maaaring magdulot ng malaking epekto. At ito ang masakit na bahagi. Karamihan sa mga tao hindi nakikita ang koneksyon. May pasa sila at sasabihin, nabunggo lang siguro. May pagdurugo na matagal tumigil at sasabihin, wala lang yan. Nakakaramdam ng panghihina at isisisi sa panahon. Pero minsan, kombinasyon ito. Gamot panandang pandagdag bawang sa gabi. Mas delikado ang gabi dahil kapag may internal bleeding, tulog ka. Hindi mo agad mapapansin ang sintomas. Maaari kang magising na mahina, nahihilo, o nalilito nang hindi alam ang dahilan. Kung ikaw o mahal mo sa buhay ay umiinom ng blood thinning medication, magkomento ng mag-ingat. Hindi para matakot, kundi para magkaroon ng kaalaman. Ang bawang ay sapat na malakas para makaapekto sa pamumuo ng dugo. Iyon pa lang ay dapat magpaalala na kailangan Saute the garlic gently. hindi basta-basta This reduces ginagamit. harshness. See, it's turning golden. Tatanungin kita That's ng the flavor tapat. we want. Pagsasamahin mo ba ang dalawang blood thinners nang hindi kumukonsulta sa doktor? Hindi. Kaya bakit pagsasamahin ang natural at reseta nang hindi iniisip? Kung naniniwala ka na ang natural na lunas ay dapat tratuhin na may parehong pag-ingat tulad ng gamot, magkomento ng igalang ang dose. Dahil hindi ito tungkol sa uso. Ito ay tungkol sa kaligtasan. At sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang isa pang grupo ng mga tao na kailangang mag-ingat ng husto. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas binabaliwala ng maraming tao, ang mababang presyon ng dugo. Lagi nating naririnig ang tungkol sa mataas na presyon ng dugo. Kinakatakutan natin ito. Sinusukat natin ito. Umiinom tayo ng gamot para dito. Pero ang mababang presyon ng dugo, karamihan sa mga tao ay hindi iniisip na ito ay delikado. Hanggang sa maranasan nila ito. Ang bawang ay kilala sa kakayahan nitong makatulong that garlic magpababa was ng good. presyon ng dugo. Ang mga Feeling very organisasyon relaxed tulad now. ng American Heart Association ay nagtalakay kung paano ang ilang dietary choices, kabilang ang bawang, ay maaaring makatulong sa kalusugan ng puso at pagpaparelax ng mga ugat ng dugo. Mukhang positibo iyon. Pero narito ang matinding katotohanan. Kung ang presyon ng iyong dugo ay mababa na o kung umiinom ka ng gamot na lalo pang nagpapababa nito, ang pagdagdag ng bawang bago matulog ay maaaring magpababa pa nito ng sobra habang ikaw ay natutulog. At kapag sobrang baba ng presyon ng dugo, ang utak ay hindi that was good. nakakatanggap ng sapat na Time dugong may for some oxygen. rest now. Ano ang mangyayari? Magigising ka na nahihilo. Kapag umupo ka, parang umiikot ang paligid. Kapag tumayo ka, nanghihina ang tuhod mo. Isang hakbang pa lang parang babagsak ka na. Para sa mas batang tao, maaaring nakakahiya lang ito. Pero para sa mga nakatatanda, maaaring ito ay magdulot ng bali sa balakang, pinsala sa ulo, o bigla ang pagpunta sa ospital na magbabago ng lahat. Ang pagbagsak ay isa sa mga pangunahing sanhi ng malubhang pinsala sa matatanda. At minsan, ang pagbagsak ay hindi basta aksidente. Nagsisimula ito sa pagbaba ng presyon ng dugo na hindi inaasahan. Ngayon isipin mo ito.
Kumain ka ng bawang bago matulog dahil narinig mo na nakakatulong ito sa puso. Habang natutulog ka, lalo pang bumababa ang presyon ng dugo mo. Sa umaga, bigla kang tumayo para pumunta sa banyo. Hindi agad nakapag-adjust ang katawan mo. Ang sandaling pagdilim ng paningin mo ang biglaang pagkahilo, iyon ang paraan ng katawan mo para sabihin, hindi ako nakakakuha ng sapat na dugo. Kung naranasan mo nang makaramdam ng pagkahilo kapag tumatayo, magkomento ng naramdaman ko yan. Maging tapat tayo. Mas madalas ito kaysa inaamin ng mga tao. At narito ang mas masakit na bahagi. Maraming nakakaranas ng mababang presyon ng dugo, ang iniisip na ito ay dahil sa pagtanda lamang. Iniisip nila na ang panghihina ay normal. Na ang pagkahilo ay bahagi ng buhay. Pero minsan, ito ay reaksyon. Minsan, ito ay dulot ng isang bagay na iyong ininom o kinain. Ang bawang ay makapangyarihan. Pinaparelax nito ang mga ugat ng dugo. Nakakaapekto ito sa sirkulasyon. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan itong gamitin ng may pag-ingat, lalo na sa gabi, kung kailan natural na bumababa ang presyon ng dugo habang natutulog. Kung naniniwala ka na ang pag-iwas sa pagbagsak ay kasing halaga ng pag-iwas sa sakit sa puso, magkomento ng e-safety first. Dahil ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagbababa ng numero sa monitor. Ito ay tungkol sa iyong katatagan, sa iyong kalayaan, sa iyong kakayahang magising, tumayo, at maglakad ng maayos at may kumpiyansa. At sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang isa pang grupo na maaaring makaranas ng mas tahimik ngunit seryosong panganib sa gabi. Manatili ka. Ngayon pag-usapan natin ang diabetes, at dito nagiging masensitibo ang usapan. Dahil ang diabetes ay hindi lang tungkol sa asukal. Ito ay tungkol sa balanse, oras, gamot, at kung paano tumutugon ang katawan habang ikaw ay natutulog. Ang bawang ay madalas pinupuri dahil sa kakayahan nitong makatulong sa pagkontrol ng blood sugar. May ilang pag-aaral na sinuri ng mga institusyon, tulad ng American Diabetes Association, na nagpapakita na ang ilang compounds ng bawang ay maaaring bahagyang magpababa ng glucose sa ilang tao. Mukhang magandang balita iyon, hindi ba? Pero dito nagkakamali ang maraming tao. Iniisip nila na ang innatural na pagpapababa ng asukal ay otomatikong ligtas kahit kailan. Lalo na sa gabi. Kung ikaw ay umiinom ng insulin o oral na gamot para sa diabetes, ang iyong blood sugar ay aktibong kinokontrol na. Ang dosage ay eksaktong nakalkula para mapanatili ka sa ligtas na antas, lalo na sa gabi, kung kailan hindi ka kumakain. Ngayon isipin mo ang pagdagdag ng bawang bago matulog, isang bagay na maaaring lalo pang magpababa ng blood sugar sa ilang tao. Ano ang mangyayari kapag sobrang baba ng blood sugar sa gabi? Hindi mo ito agad mapapansin. Natutulog ka. Pero sa loob ng katawan mo may nangyayari. Maaaring bumaba ng sobra ang glucose mo, isang kondisyon na tinatawag na hypoglycemia. At dito nagiging delikado ito. Maaari kang magising na may pawis kahit malamig ang paligid, panginginig ng kamay, mabilis na tibok ng puso, pagkalito o kakaibang panaginip, pakiramdam ng panik ng walang malinaw na dahilan. May ilan na nagigising na disoriented at hindi agad alam ang nangyayari. At sa malalang kaso maaaring hindi na magising ang tao hanggang maging emergency na ito. Ngayon pag-isipan mo iyon ng mabuti. Natutulog ka. Bumababa ang asukal sa dugo mo. At wala kang kamalay-malay. Kaya ang nighttime hypoglycemia ay isa sa mga pinangangambahan sa pamamahala ng diabetes. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may diabetes, magkomento ng nauunawaan ko. Dahil ang kaalaman dito ay hindi optional, ito ay proteksyon. At linawin natin ito. Ang bawang ay hindi kaaway. Pero ang tamang oras at tamang kombinasyon ay mahalaga kaysa inaakala ng marami. Ang maliit na pagbabago sa blood sugar sa araw ay kayang kontrolin. Pero sa gabi, kapag hindi mo na namomonitor ang katawan mo, nagiging ibang usapan ito. May ilan sa inyo na maaaring iniisip, pero matagal ko nang iniinom ang bawang at ayos naman ako. Maaaring totoo iyon. Pero ang diabetes ay hindi laging maingay sa simula. Minsan, ang panganib ay unti-unting nabubuo ng tahimik.
Kung naniniwala ka na ang pagmumonitor sa kombinasyon ng gamot at iniinom na natural na bagay ay kasing halaga ng mismong gamot, magkomento ng Balance Matters. Dahil sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang isang digest bagay yan. na hindi inaasahan ng marami ang mismong tulog. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang iugnay ng mga tao sa bawang ang mismong tulog. Dahil hindi lahat ng inatural na lunas na sinasabing makakatulong sa pagtulog ay talagang gumagawa ng inaasahan mo. Maraming tao ang umiinom o kumakain ng bawang bago matulog sa paniniwalang ito ay magpapakalma ng katawan, magpapabuti ng sirkulasyon, at tutulong sa mas maayos na pahinga. Pero ang realidad ay ang tulog ay hindi lang tungkol sa pakiramdam na relaxed ka. Ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang iyong nervous system sa loob ng katawan habang nakahiga ka ng ilang oras. Ang bawang ay biologically active. Nakakaapekto ito sa sirkulasyon, metabolismo, at internal na aktibidad ng katawan. Ibig sabihin, habang ang katawan mo ay dapat unti-unting bumabagal para sa malalim na pahinga, sa ilang tao, maaaring kabaligtaran ang mangyari, maaaring manatiling bahagyang aktibo ang ilang sistema ng katawan kaysa sa nararapat sa gabi. Kaya may mga taong nakakaranas ng iba't ibang reaksyon. Sa halip na mahimbing na tulog, nararanasan nila ang pagkabalisa o hindi mapakaling pakiramdam. Magaan o putol-putol na tulog. Matingkad o sobrang intense na panaginip. Paulit-ulit na paggising sa gabi. Mainit o activated na pakiramdam sa katawan. At kung ikaw ay may problema na sa tulog, mas lalo itong nagiging kapansin-pansin. Ang mga eksperto sa sleep medicine, kabilang ang mga pag-aaral na binanggit ng mga institusyon, tulad ng Sleep Foundation, ay patuloy na binibigyang diin na ang kalidad ng tulog ay nakasalalay sa matatag na temperatura ng katawan, kalmadong nervous system, at balanseng metabolismo bago matulog. Ngayon isipin mo ang paglabag sa balanse na yon gamit ang isang malakas na natural substance tulad ng hilaw na bawang bago ka humiga. May mga taong mas sensitibo kaysa sa iba. Iyan ang mahalagang punto. Isang tao ay maaaring makatulog ng maayos. Ang isa ay pwedeng magpagulong-gulong buong gabi. Ang isa naman ay gigising na parang halos hindi nakatulog. At narito ang emosyonal na katotohanan. Ang mahinang tulog ay hindi lang tungkol sa pagod. Nakakaapekto ito sa memorya, sa mood, sa kalusugan ng puso, sa presyon ng dugo, at maging sa regulasyon ng blood sugar sa susunod na araw. Kaya kung ang bawang ay nakakaapekto sa tulog mo nang hindi mo namamalayan, ang epekto nito ay hindi lang natatapos sa gabi. Sumusunod ito hanggang umaga. Gising ka na mahina. Madali kang mainis. Pakiramdam mo hindi ka nakabawi ng lakas. At hindi mo alam kung bakit. Kung naranasan mo nang uminom o kumain ng healthy na bagay sa gabi pero mas lumala ang tulog mo, magkomento ng nakaapekto ito sa akin. Maging tapat ka. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Dahil minsan ang problema ay hindi ang routine mo sa pagtulog kundi ang mga bagay na idinagdag mo rito. Kung naniniwala ka na ang tulog ay hindi dapat isugal sa mga hula-hulang lunas, magkomento ng Sleep First. At sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang isang masensitibong usapin, ang mga taong naghahanda para sa operasyon, kung saan ang bawang ay maaaring maging tahimik ngunit seryosong panganib kung hindi mapapansin. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas tuluyang hindi napapansin ng marami, ang operasyon o surgery. Dahil kapag ang katawan mo ay naghahanda para sa isang medical na procedure, biglang nagiging mas mahalaga ang lahat ng iyong kinakain o iniinom kaysa sa inaakala mo. Kung ikaw ay nakatakdang sumailalim sa operasyon, kahit maliit lang, ang bawang bago matulog ay hindi dapat baliwalain. Ang bawang ay may natural na epekto sa pamumuo ng dugo. Hindi ito opinyon. Ito ay biology. Nakakaapekto ito sa bilis kung paano bumubuo ng clot ang dugo, na siyang natural na paraan ng katawan para pigilan ang pagdurugo. Ngayon pag-isipan mo ito ng mabuti. Sa operasyon, kailangan ng mga doktor na kontrolado ang kilos ng dugo. Hindi masyadong malapot. Hindi masyadong malabnaw. Kundi sapat at stable para sa ligtas na operasyon at maayos na paggaling.
Kaya ang mga medical professionals sa mga ospital tulad ng Cleveland Clinic at iba pang surgical centers ay madalas nagpapayo sa mga pasyente na ihinto ang ilang supplements at natural na pagkain na nakakaapekto sa dugo bago ang operasyon. Dahil kahit natural na bagay ay pwedeng makaapekto sa kaligtasan sa surgery. Ngayon isipin mo ang isang tao na patuloy na kumakain ng bawang bago matulog bago operahan, iniisip na, pagkain lang ito, hindi ito delikado. Pero sa loob ng katawan may ibang nangyayari. Saute the garlic Ang dugo ay gently. nagiging This bahagyang reduces mas harshness. malabnaw. See, it's turning golden. Mas mabagal That's the flavor mag-flow. we want. Mas madaling dumugo. At sa panahon ng operasyon, ang maliit na pagbabagong iyon ay maaaring maging mahalaga. Maaari itong magdulot ng mas maraming pagdurugo habang isinasagawa ang operasyon. Mas mahabang oras ng surgery. Mas mabagal na paggaling ng sugat pagkatapos. Mas mataas na panganib ng komplikasyon. At narito ang emosyonal na bahagi. Karamihan sa mga pasyente ay hindi naiisip ang bawang kapag pinupunan ang pre-surgery instructions. Binabanggit nila ang gamot. Binabanggit nila ang allergy. Pero ang natural na pagkain, madalas nakakalimutan. Dahil sa kanilang isip, ang innatural ay hindi katulad ng delikado. Pero ang mga surgeon ay hindi gumagawa base sa pakiramdam. Gumagawa sila base sa risk control. Kaya ang mga pre-surgical guidelines ay madalas kasama ang paghinto ng bawang, herbal supplements, at iba pang bagay na that garlic was nakakaapekto good. sa dugo ilang araw bago ang Feeling operasyon. very relaxed now. Kung ikaw o may kakilala kang nagkaroon na ng operasyon, magkomento ng naranasan ko na ito. Dahil ito ay tungkol sa kaalaman, hindi takot. At maging tapat tayo. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon ay ang malaman pagkatapos ng operasyon na may bagay na ininom o kinain ka na maaaring nakaapekto sa recovery, isang bagay na sana ay naiwasan kung may sapat na kaalaman. Kung naniniwala ka na ang paghahanda ay kasing halaga ng paggamot, magkomento ng maghanda ng maayos. At sa susunod na kabanata, pag-uusapan that natin was ang good. isang grupo ng mga Time tao for some na rest madalas now. hindi pinapansin ang mga babala, ang mga may allergy o nakatagong sensitivity na lumalabas lang kapag huli na ang lahat. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas minamaliit ng mga tao, ang mga allergy at mga nakatagong sensitivity. Dahil hindi lahat ng reaksyon sa bawang ay agad-agad lumalabas. At hindi lahat ay banayad. May mga tao na iniisip na dahil karaniwan ang bawang sa pagkain, hindi ito pwedeng makasama sa kanila. Pero ang katawan ay hindi tumitingin kung gaano ito karaniwan. Ang tanging tinitignan nito ay kung ligtas ba o hindi para dito. Ang bawang ay maaaring mag-trigger ng allergic reaction sa ilang tao, kahit pa dati na nila itong nakain ng walang napapansing problema. At dito nagiging komplikado ang lahat. Minsan hindi agad nagre-react ang katawan sa unang beses. O sa pangalawa. Pero habang tumatagal, maaaring unti-unting nabubuo ang sensitivity. At isang araw, mas malakas na ang reaksyon kaysa inaasahan. Ayon sa mga clinical observations na dokumentado sa malalaking institusyon tulad ng Mayo Clinic, ang food-related allergies ay maaaring mula sa banayad na pangangati ng balat hanggang sa malubhang systemic reactions depende sa immune response ng isang tao. Ngayon linawin natin ito ng mabuti. Ang garlic sensitivity o allergy ay maaaring magpakita bilang pantal sa balat o pangangati, pamamaga ng labi, bibig o lalamunan, sakit ng tiyan o pagsusuka, sakit ng ulo o pagkahilo. Sa bihirang kaso, hirap sa paghinga. At ang pinakamapanganib na bahagi ay ito. Ang ilan sa mga sintomas na ito ay maaaring dahan-dahang lumabas. Hindi agad. Lalo na kung ang bawang ay ininom o kinain bago matulog. Humihiga ka na iniisip na ayos ang lahat pero ang katawan mo ay tahimik na nagre-react habang ikaw ay natutulog. Iyan ang dahilan kung bakit hindi predictable ang mga allergy. Sa emosyonal na pananaw, maraming tao ang binabaliwala ang mga unang senyales. Kaunting pangangati, bahagyang discomfort, konting sakit ng tiyan. Iniisip nila na normal lang o panandalian lang. Pero ang katawan ay palaging nagsasalita. Ang tanong ay kung nakikinig ba tayo? Kung naranasan mo nang kumain ng isang bagay at nakaramdam ka ng hindi tama pero binaliwala mo ito, magkomento ng binaliwala ko. Maging tapat ka.
Karamihan ng tao ay dumadaan dito. Dahil ang panganib ay hindi laging dramatiko. Minsan nagsisimula ito ng maliit at lumalala habang tumatagal. At mahalagang maintindihan ito. Hindi dahil natural ang bawang ay ibig sabihin tatanggapin ito ng lahat ng katawan sa parehong paraan. Ang immune system mo ay natatangi. Ang sensitivity mo ay natatangi. Ang reaksyon mo ay personal. Kung naniniwala ka na dapat igalang ang mga senyales ng katawan sa halip na ipilit ang sarili sa discomfort, magkomento ng laging makinig. At sa susunod na kabanata, mas lalalim pa tayo sa isang mahalagang usapin para sa mga nakatatanda, ang epekto ng maraming gamot na iniinom kasabay ng mga natural na lunas tulad ng bawang. Ngayon pag-usapan natin ang mga nakatatanda at dito mas nagiging seryoso ang usapan. Dahil sa karamihan ng matatanda, hindi lang isang kondisyon ang problema. Kundi marami ng sabay-sabay. Mataas na presyon ng dugo. Diabetes. Cholesterol. Sakit sa puso. Paninigas o pananakit ng kasukasuan. Problema sa tulog. At bawat isa sa mga ito ay kadalasang may kaakibat na gamot. Ito ang tinatawag na polypharmacy, ang pag-inom ng maraming gamot ng sabay-sabay. At kapag nangyari iyon, bawat bagong idinadagdag sa katawan, kahit natural tulad ng bawang ay kailangang tingnan ng may pag-ingat. Ang bawang ay hindi lang ipagkain sa kontekstong ito. Ito ay biologically active. Maaari itong makaapekto sa presyon ng dugo, pamumuo ng dugo, at maging sa blood sugar levels. Ngayon isipin mo ang isang nakatatanda na umiinom na ng gamot sa presyon ng dugo, gamot na pampalabnaw ng dugo, gamot sa diabetes, gamot sa kolesterol, at pagkatapos ay magdadagdag ng hilaw na bawang bago matulog gabi-gabi nang walang gabay ng doktor. Ang mukhang simpleng gawain ay maaaring magdulot ng magkakapatong na epekto sa loob ng katawan. Minsan bumababa ng sobra ang presyon ng dugo sa gabi. Minsan bumababa ng hindi inaasahan ang blood sugar. Minsan nagiging sobrang manipis ang dugo para sa ligtas na pamumuo. At ang problema ay hindi agad sakit. Ito ay imbalance. At narito ang emosyonal na bahagi. Maraming nakatatanda ang hindi sinasabi sa doktor na gumagamit sila ng bawang. Bakit? Dahil hindi ito pakiramdam na tunay na gamot. Pakiramdam nila ito ay ligtas. Traditional. Isang bagay na hindi kailangang ipaalam. Pero kailangan ng doktor ang buong impormasyon, hindi lang mga reseta, kundi lahat ng iniinom araw-araw. Dahil kahit maliliit na bagay ay maaaring magbago sa epekto ng mga gamot. Kaya sa mga pag-aaral tungkol sa pagtanda at gamot na sinusuportahan ng mga organisasyon, tulad ng National Institute on Aging, binibigyang diin ang maingat na pagmonitor ng interaksyon ng gamot at supplements sa mga matatanda. Makinig ka ng mabuti. Digest yan. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kaalaman. Ang katawan ng nakatatanda ay hindi mahina, ito ay mas sensitibo. At ang sensitivity ay nangangahulugan na mas mabilis at minsan mas malakas ang reaksyon. Kung ikaw ay higit 60 taong gulang, magkomento ng ako ay maingat. Kung nanonood ka para sa magulang o mahal sa buhay, magkomento ng para sa mahal ko. Dahil dito pumapasok ang responsibilidad. At narito ang mas malalim na katotohanan. Karamihan sa mga problema sa kalusugan ng nakatatanda ay hindi dulot ng isang malaking pagkakamali. Kundi ng maliliit na paulit-ulit na desisyon na hindi kailanman nausisa. Kung naniniwala ka na ang mga nakatatanda ay dapat bigyan ng malinaw na gabay, hindi haka-haka, magkomento ng protektahan ang nakatatanda. At sa susunod na kabanata, lalampas tayo sa pisikal na epekto o patungo sa emosyonal na dahilan kung bakit maraming tao ang umaasa sa bawang sa gabi sa unang lugar. Ngayon huminto tayo sandali at magsalita ng tapat dahil dito lumilitaw ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa bawang. Ito ay tungkol sa takot. Karamihan sa mga tao ay hindi kumakain ng bawang bago matulog dahil lubos nilang nauunawaan ito. Ginagawa nila ito dahil sinusubukan nilang protektahan ang sarili nila mula sa isang bagay na hindi nila nakikita pero lubos nilang kinatatakutan. Atake sa puso. Stroke. Biglaang karamdaman. Panghihina sa pagtanda. Pagkawala ng kontrol sa katawan.
At kapag pumasok na ang takot, humihinto ang mga tao sa pagtatanong. Nagsisimula silang mangolekta ng mga lunas. Isa-isa. Bawang. Luya. Herbal mixtures. Mga tips sa internet. Payo mula sa kaibigan. Kahit ano na parang si proteksyon. Pero narito ang emosyonal na katotohanan na bihirang sabihin ng diretsahan. Ang takot ay nagpapakilos sa tao ng mabilis pero hindi palaging tama. Ang bawang ay nagiging simbolo. Isang maliit na ritual sa gabi na nagsasabing, may ginagawa ako para sa aking kalusugan. Nagbibigay ito ng ginhawa. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kontrol. At ang pakiramdam na iyon ay makapangyarihan. Pero ang pakiramdam na ligtas ka ay hindi kapareho ng pagiging ligtas. Dahil ang tunay na kaligtasan ay nanggagaling sa pag-unawa sa iyong katawan, sa iyong kondisyon, sa iyong mga gamot, sa iyong mga panganib, at kung paano nagsasama-sama ang lahat ng ito. Hindi sa basta paggaya sa ginagawa ng iba. Ngayon makinig ka ng mabuti. Ang bawang ay hindi ang problema. Ang bulag na paggamit nito ang problema. Makapangyarihan ito. May benepisyo ito. May kasaysayan ito. May siyentipikong basihan ito. Pero may mga epekto rin ito na hindi lahat ng katawan ay kayang tanggapin sa parehong paraan, lalo na sa gabi, lalo na sa pagtanda, lalo na kung may iniinom na gamot. At narito ang masakit na katotohanan. May mga taong gumagamit ng bawang gabi-gabi sa loob ng maraming taon nang hindi man lang tinitingnan kung angkop ba ito sa kanila. Hindi dahil pabaya sila kundi dahil mas nagtitiwala sila sa natural na tunog kaysa sa malinaw na paliwanag. Kung naranasan mo ng sumunod sa isang health habit dahil parang tama ito, magkomento ng naiintindihan ko. Maging tapat ka. Dahil ang kamalayan ay nagsisimula sa katapatan. At linawin natin ito. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa paggaya sa ginagawa ng iba. Ang kalusugan ay tungkol sa pag-alam kung ano ang kailangan ng iyong katawan, hindi kung ano ang uso sa internet. Kung naniniwala ka na ang desisyon sa kalusugan ay dapat nakabatay sa pag-unawa, hindi sa takot, magkomento ng mahalaga ang linaw. At ngayon papasok tayo sa huling kabanata kung saan pinagsasama-sama ang lahat, lalo na ang isang mahalagang paalala na dapat marinig ng bawat nakatatanda bago muling gumamit ng bawang sa gabi. Ngayon narito na tayo sa huling punto at ito ang isa sa mga bagay na sana ay alam na ng marami noon pa. Dahil kung ikaw ay higit 60 taong gulang o nag-aalaga ng isang nakatatanda dito, mas mahalaga ang karunungan kaysa sa nakasanayan. Linawin natin ng mabuti. Ang bawang bago matulog ay hindi dapat basta sinisimulan o ipinagpapatuloy ng walang pag-unawa kung paano tumutugon ang iyong katawan. At narito ang huling mahalagang paalala na dapat marinig ng bawat nakatatanda. Kung nais mong gumamit ng bawang para sa kalusugan, huwag ito agad simulan sa gabi. Subukan muna ito sa araw, sa oras na gising ka at alerto, kung saan maaari mong obserbahan ang epekto nito sa iyong katawan. Saute Bakit the ito garlic mahalaga? gently. This reduces harshness. Dahil sa See, araw. it's turning golden. That's Gising the ka flavor we napapansin want. mo ang pagkahilo kaya mong tumugon sa anumang hindi komportableng pakiramdam maaari kang uminom ng tubig, gumalaw, at mag-adjust. Pero sa gabi, nag-iba ang lahat. Natutulog ka. Hindi mo na monitor ang katawan mo. Ang mga reaksyon ay maaaring hindi mapansin. At ang maliliit na pagbabago ay maaaring maging seryoso ng walang babala. Ang simpleng desisyong ito sa oras ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng ligtas na paggamit at hindi inaasahang komplikasyon. At pagsamahin natin ngayon ang lahat. Napag-usapan natin. Pagbabago sa presyon ng dugo, panganib sa blood sugar interaction sa mga gamot, iritasyon sa tiyan, pagkagambala sa tulog, allergic reactions, panganib sa operasyon at ang emosyonal na takot sa self-treatment. Lahat ito ay tumuturo sa isang katotohanan. Ang natural ay hindi otomatikong ligtas. Ibig sabihin nito ay potensyal, pero ang potensyal ay kailangang gabayan ng kaalaman. That garlic was Ngayon good. makinig ka ng mabuti. Kung Feeling ang very bawang ay relaxed now. nakakatulong sa iyong kalusugan, mabuti yon. Pero kung ito ay nakakaistorbo sa iyong balanse, kailangan itong baguhin. Ang iyong katawan ang may huling salita. Kung nanatili ka hanggang sa huling kabanata, magkomento ng nanatili ako hanggang dulo. At sabihin mo, ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa video na ito.
Kung nakatulong ito sa iyo na mag-isip ng iba, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at I-like ang video na ito. Dahil ang tunay na edukasyon sa kalusugan ay hindi tungkol sa uso, ito ay tungkol sa proteksyon, that was good. kamalayan, at mas Time for mabuting some rest desisyon now. araw-araw. At tandaan mo ito. Ang natural ay hindi palaging simple. At ang simple ay hindi palaging ligtas para sa lahat. Ingatan mo ang iyong katawan. Ito lang ang mayroon ka.